Amen. Thank you sa maong pag-awit. Bisan pa og may unos, kasakitan, bagyo, kang Jesus mosalig ko. Amen. I hope that it will be true sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, mga kaigsuunan. We will trust Jesus no matter what sa atong mga kinabuhi. Sa inyong mga Bibles palihog, karon nga takna sa kagabhion sa Book of Psalms, mga kaigsuunan, in Psalm chapter 37, ato ang pagbabasahon ang duha lang ka bersikulo karon nga kagabhion, verse 4 and verse 5. Palihog pagbarog alang sa paghatag ug pagtagad sa pulong sa ato nga Ginoo. So nagkatindog ta kung atong ginabasa ang Biblia, kay ato ang ginarespeto ang Biblia. That's why we stand up, nagabarog ta, and give our respect sa pagbasa sa pulong sa ato nga Ginoo. Okay, the Bible says, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Father in heaven, thank you, Lord, sa imuhang pulong nga nag-remind ka namo nga kanunay di ay kami angayan moduol diha kanimo. Amahan, daghang panahon nga among gipakita nga dili kami takos sa pagsampit sa imuhang pangalan, Ginoo, kay kami mga magkasala. Apan Ginoo, salamat Lord, kay wala lang gitabunan sa dugo ni Kristo ang among mga sala, gihugasan kini pinaagi sa iyang dugo. Salamat Amahan, kay nahugasan na di ay ang among mga sala. Ug tabangi mi Amahan, nga kami magkinabuhi, isip usa na kabag-ong mga binuhat diha kang Kristo Jesus, nga motuman gayud sa imong kabubuton. Salamat Amahan sa pag-uban sa imong ubos nga alagad, sa pagwali sa imong pulong karon, sa ngalan ni Jesus gipangayo na mong tanan. Amen. Palihog manglingkod ang tanan. Okay? So I hope nga atong mga kabataan dili na mag-drawing sa kilid-kilid, dili na magsulat-sulat, maminaw na sa pulong sa Ginoo. So Francis og Big Boy, diri mo dapit sa tubangan. Gagmay mong mga tao pero namos likod. Diri mo dapit sa tubangan. Ayaw mo diha sa likod kay Nadia manguhit ang yawa diha. Diri dapit diha. Atubangan ni Ate Jep. Atubangan ni Ate Jep og ni Ate Sheila. Okay, kay dito mo sa likod manguhit ang yawa dito. Okay? So paminaw mo sa pulong sa Ginoo. Okay? Ang puluhan sa mensahe nga atong hisgutan karon mga kaigsuunan is heart's desire. Heart's desire. Tinguha sa atong mga kasing-kasing. When we talk about the desires of our heart, there will be a lot of challenges we must face. Mga butang kamatuoran nga kinahanglan nato nga pagalantawon gyud og pagabarugan, because our hearts is something duol kaayo, prone kaayo sa sala. And the Bible clearly shows the depravity of our heart. Tanawon nimo ang Bible igsuon, open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 15. So learn kita nga mag-abris tong mga Bible when the preacher said nga open your Bible. So abrin ninyo yung mga Bible para to ma-confirm ug asa ba gyud na sa Bible, and it is our exercise. Ma-exercise na to itong mga kaugalingon sa pag-abri sa Bible, and bas dali ta makapangita sa mga bersikulo when we need to read these things. Okay? Matthew chapter 15 verse 19. Ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, for out of the heart proceed what? Evil thoughts, murders, adulteries, fornications, theft, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. Okay, these are the things which
defile a man. So gikan day na sa itong mga kasing-kasing ang mga mahugaw nga butang nga makapahugaw sa tao. So in this context, dili makapahugaw ang atong mga imong ginakaon. Ang makapahugaw sa imuha katong mugawa sa imuha nga gikan sa imuhang kasing-kasing. In Mark chapter 7 mga kaigsuunan, kung tanaw nimo ang Biblia, verse 20 paingon sa verse 23, the Bible says, "And he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, theft, covetousness, wicked eye, deceit, lasciviousness, an evil eye." So wickedness to kanina day. Wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. In Jeremiah chapter 17 verse 9, tanawa ang gingon sa Biblia mga kaigsuunan, the Bible says, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Kinsa kuno'y makasabot sa kasing-kasing. Who can know it? You see? So ato makita mga kaigsuunan nga ang bisag kita usahay dili ta makasabot sa atong kasing-kasing. And there are times makaingon ka ngano man gyud ni ba nga bugat kaya akong kasing-kasing. Ngano man gyud ni ba nga muraog lain gyud ang gipaminaw sa akong kasing-kasing. Ngano man gyud ni ba nga di gyud nako mapunggan ang kapungot nga naa sa akong kasing-kasing. So even sometimes di ta kasabot mga kaigsuunan. Sometimes we ourselves don't know our own desire and are confused. What are the motives within our hearts nganong ato tong nabuhat? Na mga butang nga atong maistorya, atong mabuhat, atong gitawag nga masunod, and even if we examine our own hearts, di ta kasabot nganong ato tong gibuhat. Wa ta kabalo unsa ato ang motives. Why we have done those things. You see, daghang mga issue ang ato ang lugar sa Kidapawan karon mga kaigsuunan. Naay mga kawat, tulis, dunggabon ang usa ka tawo kay ilugod ang motor. You see, dunggabon tong naglingkod-lingkod lang sa kilid-kilid sa gabi, tong gabi kay nagpiso wifi, gidunggab. Unya kay kwaon ang cellphone. Naay mga patay nga atong makit-an nga gipangbilin. Naay mga skandal sa mga batanon nga hitabo sa ato ang lugar karon. You see? So ato makita mga kaigsuunan. Grabe ka delikado ang atong lugar karon. This generation is a generation that will go to hell. But we can do something. We can do something. So kinahanglan sa atong panahon karon mas mag-faithful ang simbahan. Mas mag-faithful ang mga Kristohanon kay kitahang nagkupot sa pamaagi nga maluwas kini nga mga katawhan mga kaigsuunan. You see? Now atong makita that those people, I believe, if they would examine their hearts, wala gyapon sila kasabot ngano. There is some driving force nga nagatukmod kanila nga magbuhat ni ining mga butanga. We know that God knows us clearly more than how we know ourselves. Mao na gyud tinuod. Kay kita mismo wala man ta nakailas tong kaugalingon. Kita mismo wa man kita kabalo. Di ba ingon pa nila, it takes a lifetime to know a person. Wa ka man gani kaila gid sa imong kaugalingon. Makaila pa ka sa uban. You see, there are times we get discouraged. Na-discouraged kay kung ano man. Abi na ako ginaana na iyang kinaiya, anong nabuhat to niya? See? Di na ako mapasaylo akong kaugalingon. Ngano man, di ko makatuo nga makabuhat day ko ani. You see? So ato makita mga kaigsuunan that even we ourselves, we do not know ourselves. Wata kailas tong kaugalingon. In a given situation, wata kabalo kung unsa atong kaya buhaton mga kaigsuunan. And we know that God knows us better than how we know ourselves. In Hebrews chapter 4 verse 12, unsa ang giingon sa Bible mga kaigsuunan?
Tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo. If you're there, please say amen. Bible na gaingon, if you're there, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and look at this, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. You see? So God will know the intents of our hearts through His Word. Pinagi sa iyang pulong mga kaigsuunan. That's why we must always expose ourselves to the Word of God. Expose gid kanunay imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Pag maabot ang panahon nga gitawag nga dili kay ka ma-expose sa pulong sa Ginoo, mas prone ka sa sala. Mas prone ka sa temptasyon. Mas prone ka sa discouragement. And we must always expose our lives sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kay ang Ginoo mas nakaila sa atoa ug mas nakabalo kung unsa ang ato ang mga angay pagabuhaton sa tong kinabuhi. In John chapter 2, tanawa ang ingon sa Bible, verse 24 and 25. Look at this. But Jesus did not commit Himself unto them because He knew all men, and needed not that any should testify of man, for He knew what was in man. So kabalo siya kung unsa ang nasa tao mga kaigsunan. So because of that, in line with that mga kaigsunan, we know that God knows better. It is the wisest decision to come unto Him and ask Him to align our desires in His will. I-align sa Ginoo ang atong desire sa iyang kabubuton. Okay, so napod sila iwali sa LP sa likod dong, nag-sign language man yung mga batanon sa likod karon. Okay, so behave ra gud mo. Kay murag appeal po ko mo appeal po sa inyong sign language diya ba. Okay, so behave mo diha, mga children, behave tawon mo diha. Paminaw tawon mo sa pulong sa Ginoo. Okay? So ato makita mga kaigsuunan that it is wise for us to align our will sa will sa Ginoo. Now, karon ato makitaan mga kaigsuunan, if we would do that, if we would achieve that, nga atong ma-align ang atong will, atong desire sa will sa Ginoo, we can achieve more and be more joyful sa atong mga kinabuhi. Ang rason nga nung dili kita malipayon mga kaigsuunan is wala na align ang atong mga desire sa will sa atong Ginoo. We must pray just like how David prayed. Tanawag yung pagampo ni David mga kaigsuunan. In Psalm chapter 51, kung tanaw nimo ang gitawag verse 10, the Bible says sa verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Okay? Renew. Ano pa ni David? Okay? Change my heart, Lord. Renew a new spirit within me. Muna ito nga ang pag-ampo. Kaya kung tagaan ta sa Ginoo og bag-ong espiritu o bag-ong kasing-kasing, mahimo na tang align diha sa kabuton sa Ginoo. Kabantay mo ana bitaw nga kana bitaw mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Unsa man nga sala ang perminti nimo pangayuan og pasaylo sa Ginoo. Di ba usahay kani nga sala? Kada semana na lang Ginoo mga og pasaylo ani nga sala. It means nga wala pa gyud ka naluwas gikan ana nga sala. Kaya nganong ginabalik-balik nimo og pangayog pasaylo kana nga butang means wala pa ka naluwas gikan ana nga sala. Tanawan ni mga doktor. Kani mga doktor tagaan kanila og maintenance. High blood na maintenance. Unsay meaning sa maintenance? It means nga ang imong sakit ni surrender na ang doktor kay dili matambalan. You see? Maintenance. I-maintain na lang, i-regulate na lang, nga dili lang musamot. Pero matingala ka, ang imong 5 mg karon pag hangod tuig pa-check up nimo pag-usab himuon ng 10 mg.
Pagpa-check up nimo usab, himo nang 15 hangtod mo 20 hangtod nga dagko na kay nga miligram imong giimnon ang imong maintenance. Meaning wala gyud maayo ang imong sakit. Tama? So ug na kay maintenance, mura na nimo gina-admit nga kaning sakit dili na gid ni mahobiya sa ako na lang ning i-maintain nga dili dali musamot. Atong iadtos to ang topic ko karon. Kung imo na lang ginamintain og pagpangayog pasaylo, ang usa ka sala nga ginabalik-balik nimo buhat, kana nagpasabot nga wala pa ka naluwas, gikan ana nga sala. You see? Unlike sa high blood mga kaigsuonan, kung ang high blood nang kinahanglan mag-maintenance, ang sala mga kaigsuonan pwede nga dili nimo i-maintain. In the book of Hebrews, ang mga mananap kaniadto dili makakuha sa sala. Ang gahom sa mga dugo sa mga mananap mutabon lang sa sala. And the fact nga nagahalad sila kada tuig, balik-balik kada tuig, meaning gina-recognize sa mga Hudiyo nga kada tuig makasala sila. Pero unsay kalahian sa perfect sacrifice ni Jesus Christ? Ang sakripisyo ni Jesus Christ sa cross dili para mutabon sa imong sala, apan para muhugas sa imong sala. Naay kalahian ang dugo sa mananap nga mutabon sa sala nga kinahanglan balik-balikon kada tuig nganuman kay ang iyang gahom mutabon lang. Munang balik-balikon kada tuig. Pero ang dugo ni Kristo muhugas. Amen. So mga kaigsuonan, ang pangutana, unsa man ang kanang imong sala, nahugasan na ba sa dugo ni Kristo? And we will struggle until sa pagbalik sa Ginoo. You see? So we must be saved from sin. Mo na purpose nga nung nianhi siya sa kalibutan. So at I hope by the grace of God mga kaigsuonan, ihangyo nimos Ginoo, Ginoo, hugasi taw na akong sala. Tanawa ang pagampo ni David, di ba, Lord? Tagay kog bagong kasing-kasing, bagong espiritu, na tanawa. Tubagon ba gina sa Ginoo nga pagampo, pastor? In the book of Ezekiel mga kaigsuonan, tanawa gani ang giingon sa Biblia, Ezekiel chapter 11 verse 19. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay, are you there? Ang saad sa Ginoo, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh. So igsoon ang pagampo ni David. Kung himuon nimong pagampo di ay tubagon day sa Ginoo. Tagaan ka sa Ginoo bag-ong espiritu ug bag-ong kasing-kasing mga kaigsuonan. You know, there was a man kaniadto, na-reiterate lang sa akong utok karon. Pero wala na ako na pangita ang pangalan, but there was a man nga iyang testimony mao ni na siya heart disease. And gitagalan na siya pila ka tuig sa doktor. And hapit na siya mamatay, gatinga na siya kay sakit sa kasing-kasing. And you know, he read the Bible, he became a Christian, gibasa niya ang Bible, tuo siya sa Ginoo. And you know, he came across to this verse. Yambo siya sa Ginoo, Lord, give me a new heart. Kabalo katingala sila, naulian siya siyang heart disease. Pagpa-check up niya, pag-usap sa doktor, niya na ang doktor, what happened to you? As if you have a new heart. Anang doktor. Kabalo ka sa giingon niya, yes, Doc, that's right, I have a new heart. Because God can give you a new heart, mga kaigsuonan. Now, the question sa imuhang kinabuhi karon, do you have a new heart? Naangko na ba na nimong gisaad sa Ginoo nga bag-o nga kasing-kasing? Or you still live with the old heart? Katong kasing-kasing nga wala paghihapon kaayo na higugma sa Ginoo. Katong espiritu nga masinupakon paghihapon. Di lang kay sa Ginoo apil sa imuhang mga ginikanan. Katong gitawag nga kasing-kasing nga nahigugma paghihapon sa mga kalibutanong butang. Og dili butang nga iya sa Ginoo. Siguro karon ang takna mga kaigsuonan nga hangyoon nimo ang Ginoo, Lord, tagay kog bag-o nga kasing-kasing Ginoo. And matingala ka, there will be a new love
nga ihatag sa Ginoo sa imuha. A new perspective. Bag-ong mga baruganan. Kay bag-o ang iyang ihatag nga kasing-kasing sa imuha. Our desire will become His desire. Our wills seek to do His will. And our rebellion turn to joyous obedience if we will receive this new heart. So mga kaigsunan, karon nga takna sa gabihon, tulo lang kabutang atong bagay-istoryahan in line with this topic nga atong ginahisgutan. Okay, and we will use our text, mga igsuon. Number 1, we don't have time to waste. We don't have time to waste. Sometimes we are pulled in many directions. We want to do and accomplish a lot of things and end up not actually making anything done. You see? Kabantay ka na mga kaigsuonan nga tungod sa imong mga desire ba? Kaniadto nang may kog libro, daghan akong libro gipalit. Unya akong ginabuhat, basahon na akong isa ka chapter ani, basahon na akong isa ka chapter ani, kato na pong isa, I end up nga wala na ako nahumantanan. You see? So atong makita mga kaigsuonan, sometimes we are pulled to different decisions tong kinabuhi. Gusto ka magsugod og negosyo, gusto ka nga i-build up ni imong pamilya, gusto ka mag-study, gusto ka nga maglaag, gusto ka nga mainani, magtuon-ana, daghang gikag mga plano. And end up walay bisag usa nga imong nahuman. You lack time, you lack the ability, you lack the strength, and you lack the constant desire. Una importante. Diba kabantay ka na karong adlaw murag lamig gid kaayo karon i-study, murag magsugod karon Ginoo, mag-study na gid ko Ginoo, studies na gid ko karon Ginoo. Nya pagkaugma tukar ang imong luya, nawala ang constant desire. Ay karon gusto gid ko magkanta og choir, ay ako yung awitan ang Ginoo, susama sa mga anghel kay kabalo ko ang nagkanta sa choir, di lang kay kami, apil ang mga anghel nga kantas Ginoo kauban namo, mukanta ko uban nila. Pero ugma kapuya man oy. Murag di man ko ganahag adto didto. O asa naman ka anong makakaabot nag-chat pastor. Pastor, busy man kay mi pastor pero katulog pa dito. Busy daw. Kapoy lang. You see? So ato makita mga kaigsuonan sometimes mao na ang atong ginabuhat. But remember this, we don't have time to waste. You see? As I have told you kanina, this generation is going to hell. And we don't have a lot of time. I hope mga kaigsuonan nga diyan to sayang-sayangan ng ato ang mga panahon sa pagpili kung unsa ang imong angay ug gusto buhaton. And we must pray. Sama sa to ang gitawag nga sa verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So pagbasa na ko ni ganina, duha ka book meaning ako, duha ka book butang ako nakita. Una, ihatag sa Ginoo ang desire atong meaning atong mga ipangtinguha. Ikaduha, nga akong nakita, pwede pod ka moingon nga tagaan kag desire sa Ginoo. You see? So una, ihatag sa Ginoo sa imuha ang imong desire. Ikaduha, tagaan kag desire sa Ginoo. Kay sometimes wa ta kabalo kung unsa atong gusto. We just don't know. You see? Mabita na nga akong ginaingon sa mga hudyante, ayaw mo paminaw ni bisan kinsa kung unsa ang inyong gusto makabot pag-abot sa panahon. Kinahanglan iampo ninyo sa Ginoo, Lord, unsa gyud ang imong gusto para nako Ginoo? Kung gusto ba ka mahimo kong nurse Ginoo? Gusto ba ka mahimo kong teacher Ginoo? Gusto ba ka mahimo kong engineer Ginoo? Gusto ba ka mahimo kong drug lord Ginoo? So, katawa man mo. Ha? Pharmacist, drug lord pa. Pharmacist. You see? So, unsa man ang gitawag nga imong gusto Ginoo? Tanawa ra gud pananglitan karon. Mag-nurse ka. Nya di ka gusto mahimong nurse gyud. Unya ang imong anak imong ipaadto didto sa ospital. Unya ang nurse di gusto mahimong nurse. Ang doktor di ay nga nagtambal sa imong anak di gusto mahimong doktor. Unsa may tabo? You see? Ang imong mga tanawa ra may tabo karon ha. Nakoy mabalitaan nga gitawag nga di na ko magsulti og hadapit. Nakoy mabalitaan para na teacher, mag-teacher ka. Di ka gusto mahimong teacher. Unya imong anak ipa-eskwela nimo sa eskwelahan nga ang teacher di gusto mahimong teacher.
Nakoy nabalitaan nga unsa man to among teacher. Uy, ngano man di ay unsa man teacher? Wala man nagklase sa mo, patanaw ra man mig YouTube nya pagkahuman magsigir man siya og dula sa iyang cellphone. Nawarang nitabo. You see? Ang teacher, di man ginawa ng teacher nagdula sa cellphone na may YouTube. Tanaw na mo YouTube kay YouTube magkuan. Nya pagkahuman so maka graduate sa University of YouTube. So unsa imong course? Major in Google. So, wala na itabo. Why? Tanawara ko may tabo. So we must know our desire. Early on, we must ask the Lord, Lord, I don't have time to waste, Ginoo. Unsa na lang, Ginoo, og 50 anyos na ko. Aya na ko, mabawan akong desire. I don't have time to fulfill it. Now, Ginoo, mintas batanon pa ko, Lord. Help me to see and know my desire that I could accomplish it sa akong kinabuhi. I can be useful. Magamit ko nimo, Ginoo. And I hope by the grace of God, mga kaigsuunan, to do it, we must know what are the more or most important things sa atong kinabuhi. Kabalo ka, sometimes, ang pinaka-importante nga butang are the things that are unpleasant to do. Di ba? Importante biya mag-study, pero kapoy. Tama? Importante ba ya nga i-build up nimo ang imuhang kinabuhi, pero kapoy. Nakita na ba kag tao or batanon nga ningon, ay gikapoy na gyud ko sige na kog tan-og Facebook. Gikapoy na gyud ko sige na kog scroll na ba inana, wala di ba? Gikapoy na gyud kog study. Na. You see? And sometimes mga kaigsuunan, ang atong ginabuhat is atong ginabiyaan ang importanteng butang para atong i-divert ang atong atensyon sa mga less important and flesh-pleasing things. And sometimes what tayo ma-achieve because of it. You know, kabalo mo nga nung ang inyong pastor nagawali ni ining mga butanga. Because I am dreaming that one day you can be used mightily by God. And you can be a blessing sa imong pamilya. Di lang sa simbahan, pamilya nimo, sa imong mga minahal sa kinabuhi, o sa imong future family. Di ba? Kung sa may mahitabo, pag ikaw mahimo na bugang mama, mahimo na bugang papa, nag-spend lang nimo ang majority sa imong time sa dihang batanoon pa ka, wala, dili sa pag-build up sa imong kaugmaon, kung dili sa pagtanaw atong mga unsa-unsang butang didto sa imuhang kinabuhi. What can you do? You say, tanawa ra gud, remember this. Ang henerasyon sa tong mga mama, papa karon, they have spent a lot of time building their lives. Kaya wa may Facebook sa una. Kaya na pa Facebook sa una, otro pud na sila. Otro pud na sila. Wa may Facebook sa una. So meaning, they have spent most of their time building their lives. Nag-study. Sa una, magpalong-palong pa kay mag-study. Mamaklay pa sa eskwelahan. Tanawa, naglisod pamanggani sila sa pagpadako sa inyo. Nga ang ilang wisdom is actual wisdom. You see? Unsaon na lang kaninyo pagpadako sa inyong mga anak pag-abot sa panahon. You see? What will happen? So mga kaigsuunan, by the grace of God, prepare yourself. Kay dili lang karon. You don't have time to waste. You must know your desire. You must know your heart's desire. Ask the Lord, give me desire, Lord. Unsa ang angay na kong buhaton, Ginoo. Because if you would divert yourself, imong attention sa less important things, as a result, we will be distracted. Though, ma-enjoy nimo ang imuhang kinabuhi at the present, enjoy man kay maglingaw-lingaw, yet, not seeing any task completed or well completed. Higala, you can do better. O sabi bitaw, ang mga tao, magdali-dali lang sa imong trabaho, dali-dali yung butang, dali-dali yung hibuhat. Ngano man, tungod sa mga distractions. Ang naitabo, you can complete things. But is it well completed? You can do better. You can do better. You see? God can give us grace and discipline to work
on an important matters in life until it is finished well and it is well accomplished. You see? So, ang grasyas Ginoo at ba ngayon, Lord, tagay ko grasya, disiplina Ginoo, nga akong mga ginabuhat Ginoo, well finished, well accomplished. Di ba? Kung sa kumanin mo pagbuhat, Matthew 6:33, unsa yun sa Biblia gani? But the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay nag-ingon siya nga seek Him first. Wala tagihimong tapulan sa Ginoo. Wala niingon ang Ginoo nga seek God only and all these things shall be added unto you. Kaya og seek God only, magsige lang tag simba. Magsige na lang ta og kanta diri sa atuang building. Magsige na lang ta og basag Bible, magsige na lang tag ampo. Kung seek Him only, but seek Him first. It means nga unaha siya, ayaw pod kalimte ang ubang importante nga mga butang. Kaya unahon lang mo nimo siya. So, ay pod kalimti imong pag-eskwela, ay pod kalimti ang imong pamilya, ay pod kalimti ang imong trabaho, ay pod kalimti imong health, ay pod kalimti imong panginabuhi, pero unaha siya. First, siya dapat mga kaigsuunan. You see? And ato makitaan to put God first other than any other things. So meaning, put God first, other things second. That is the best time management. I tell you, that is the best time management. I have met a lot of young people and I have talked to them. Napagid ko'y close kaayo. Nakaila gid ginako, ina ko pang mensyong pangalan kay basig mauwawan sila makadugan ning mensahe. Kay kaila ang budmos uban. You see? Ang nahitabo mga kaigsuonan, there are groups of young people here nga put God first gyud. Giuna gyud nilang Ginoo. Ilahag yung gitagaan pagpakabana ang time pagpangalagad sa Dios. And ang nahitabo mga kaigsuonan, sila pa mismo ang nakauna og graduate sa pag-eskwela. Sila karon nabalitaan ako, plastar na kayo ang mga panginabuhi. And I have known people pod nga paningkamutan gyud nga mauna ang gitawag nga eskwela labaw sa Ginoo. What happened? Tingala sila, daggo sila grado at that time, daggo sila maayo ang resulta at that moment, pero matingala sila. Na imong 5 years, 6 years ang ilahang college. Wala na kahumandayon. Ngano man na kay tinuod ang Ginoo. Tinuod man siya. Sometimes nagtuot ang tinuod ang Ginoo, but we act as if nga di sa tinuod. Ang nasa big problem, igsuon. You see? Di ba? Akong ginaingon sa inyo ha, nga part sa pagpangalagad sa Ginoo ang pag-eskwela. Pero it doesn't mean nga part man sa pagpangalagad sa Ginoo, imo na pong kalimtan ng Dios. Ayaw. Because all the source, the wisdom, success, power to get wealth, naas kamot sa Ginoo. Ug di na niya ihatag sa imo haluoy ka. You see? So I hope, put God first. That is the best time management mga kaigsuunan. We can be God's demonstration to others how to be useful and productive. Isip o sa kakristohanon. So mga kaigsuunan, atong text ningon, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. What does it mean to delight? Meaning, enjoy God in your life. Delight, pagkalipay. You see, enjoy God. Be very happy in your service and in your worship to Him. Be excited to know Him more day by day. Be excited. Be happy in serving the Lord. Excited maminaw sa pulong sa Ginoo. Excited magbasa og Biblia. By the way, ano mas yung Bible reading? Ha? Exodus. Amen. Praise God for that. Leviticus. Amen. Ha? Amen. You see? Di na ako magsultig asa ko kay mas discourage mo. Bitaw. You see? Pero ato makita mga kaigsuunan. Praise God for that. Okay? May manang uban din ha, kay na sila kadungan og basag Bible. Bitaw binuang lang.
You see? So ato makita mga kaigsuunan, you don't have time to waste. Ayaw sayangin panahon, igsuon. Sayang kayong panahon. Sayang kayo. Number 2. To fail to do so will result to dryness. To fail to do so will result to dryness. You will end up not knowing your desire, confused, and no direction in life. Sometimes the reason is our lifestyle. Kung itong dry kay ka, spiritually dry ka, di ka ganahan, kapuyon ka magkantag choir, kapuyon ka mag-ubag suluwining, kapuyon ka mag-adtog simbahan, kapuyon ka mag-adtog sa Wednesday prayer meeting. Sometimes, ang imong spiritual dryness, ang hinungdan imong lifestyle. What does it mean? Wa kay tarong tulog, wa kay tarong kaon, wa kay exercise, feeling lazy o kapoy perminti, lifestyle. Atong lifestyle makaapekto sa tuwang spiritual life. Ngano atong lawas, unsa kito? Templo sa Ginoo. You see, so our lifestyle can affect atong pagpangalagad sa Ginoo. You see? So mga kaigsuunan, part sa atong pagpangalagad sa Dios to stay healthy. You see? Kabalo ba ka kung magbilar-bilar ka mga kaigsuunan, pagkahuman, pagkaugma, kapoy-kapoy ang imong lawas, you are sinning against God. Kay pagkasunod ugma, you cannot exert the perfect or complete effort alang sa Ginoo. Pananglitan karon mga kaigsuunan, di ba? Part man ka sa atong pagpangalagad ang pag-eskwela. Na ato makita mga kaigsuunan, kung nagbilar-bilar ka karon sa mga walay pulos nga butang, okay ra connected sa eskwela. Nagbilar-bilar ka sa walay pulos nga butang, pagkaugma, di wa ka nakatarog eskwela kay nabilar ka, pagpangalagad man ka sa Ginoo ang pag-eskwela. So meaning, natapyasan nimo imong pagpangalagad sa Ginoo nimo tarong. Pagtrabaho, remember this, ang mga workers, kani mga teachers, kani nato trabaho paglimpisa part sa pagpangalagad sa Ginoo. You see? So, kung wala nimo natarong nagbuhat, ay apektuhan imong pagpangalagad sa Ginoo. So atong makita mga kaigsuunan, ang pingi imong lawas. Kaog healthy nga mga pagkaon, balag way lami, gulay. You see? Exercise, tulog sa tama nga oras. Na mga ubang mga tao ay mag-study, mangugo pastor, mga nang bilar kay ko, kabalo ba ka? Pagpatak og alas 10 pataas gabi, a psychologist says, mabutang sa imong short-term memory ang tanan nimong gistadihan, alas 10 pataas. Because you need to sleep in order to absorb what you have studied. You see? So kung mag-study ka, alas 3 na kadlawon, matulog, na. Kabantay man ang mga story. Grabe gud iyang pagpaningkamot. Grabe magbilar-bilar na siyang study. Unya pag-ahuman, pag-exam sa board exam, bagsak. Pero kaninong tawanan no, relax ka ayo, tulog-tulog lang, pasar. Ngano man, tanan niyang natunaan sa review, nisulod sa utok kay nay tarong nga tulog. Katong gabilar-bilar stress kaayo nang na mental block tanan kay ngano man, walay tulog. Tanawa na. You see? So ato makita mga kaigsuunan, that is scientific even. And I hope that you would listen carefully. And ato makita mga kaigsuunan, di lang kay poor physical health, but sometimes the main cause of spiritual dryness is self-centeredness. You want a lot of things nga wala nimo na angkon. Sometimes you wanted these material things, you wanted this money, you wanted this promotion, you wanted these things nga wala niabot sa imuha. And you feel unfulfilled. Sometimes gibasol pag yun nimo ang Ginoo. Sometimes we wanted to be treated well. Gusto nato nga ang kani nga tawo mo trato sa kuag tarong. Ako mga co-workers, itrato sa kog tarong. Ako mga churchmate, mo respeto gid sa ako, mo saludo gid sa ako. Ako ang mga silingan, mo saludo gid sa ako. But niabot ang panahon nga ang imong expectation wala na meet. And there will be spiritual dryness. Sometimes atong mga accomplishment dili to makabot mga kaigsunan, not fulfilled, and begin to blame and resent other people and sometimes blame God. So I hope din ito nabuhaton. Kay naagyo spiritual dryness kung wala ka kabalo sa imong desire. Kung kabalo lang ka sa imong desire, nagyo direction,
imo gining kabuuton kay ngano man na kay goal sa imong kinabuhi. Goal sa imong kinabuhi. Have a goal, mga kaigsuonan. Unsa man atong angay buhaton para makaang ato gining madelight, magbalipayon ta sa Ginoo, di ta mimong dry. In Psalm chapter 23, mga kaigsuonan. Psalm chapter 23, familiar verse. Kabalo ko nga mimuhayt ninyo ni. Nakamimuhayt mo ani nga verse. Verse 1 payon sa verse 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. Remember that God will provide everything you need. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Tanawa, He leadeth me. Meaning, you need to stand up and walk. Kaya wala na yung nang Ginoo, He will carry you to green pastures. He will lead you there. Stand up and walk. And tanawa, verse 3. He what? Restoreth my soul. You see, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. He will restore your soul, mga kaigsunan. Para mawala ang spiritual dryness, i-restore niya imong soul. We must be closer to God and serve others. Remember that. Closer to God and serve others. That's our goal. Now, number 3. And lastly, mga kaigsunan, to achieve it, we must consecrate ourselves to God. Para ma-achieve nimo ni nga mga desire, kanimong mga gustong mahitabo sa imong kinabuhi, consecrate yourself to God. In Deuteronomy chapter 6 verse 5, tanawa ang giingon sa Bible, mga kaigsuonan. Deuteronomy 6:5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine what? Heart. And with all thy? Meaning your everything, offer it to God. If we are to be honest, we don't always love God in the totality of our being. Wa gyud ato tinuod gyud perminti gihigugma ang Ginoo. Mao na ako ang gipangutana ba sa akong kaugalingon gyud ba. Naminaw mi ni Ma'am Karen kanina sa balita about ato kang kibuloy bitaw. Apil ato kang Senior Aguila ba to? Senior Aguila. Kay similar man ang ilahang case ni kibuloy ug si Senior Aguila. Naminaw mi sa ilahang kuan ganina. Tanawa ang mga tao ha, gibaligya nila ilang mga property. Senior Aguila, gibaligya nilang mga property. Mga maestra to ha, mga maestra, mga sundalo, mga pulis, barangay captain, apil, mga kagawad. Na nakagbukid, kay nga naman, baligya ilang mga kabdangan, ibang biyaan lang kabdangan because naanak ko ni Delibio nga muabag. You see? Naanak ko. Asa, tanawa si Kibuloy, you know, kana mo nga isya dugay na kay na. 2,000 man na siya nga isyo, karon lang gid siya nadutli. Okay? Now, ingon si Ma'am Karen sa kuha ganina, nga, siya nga, di nga naman na din, no? Nga, kung sa atong kuwaag base ito ang simbahan, ang mga katauhan, dili gid inana, gid ka dedicated, gid sa pagpangalagad sa Ginoo, ang majority. Pero inani nga mga grupo, tanawa, magpakamatay para sa ilang leader. Nya klaro na kayo na nas balita, giradyo na, gi-newspaper na, i-deny pa gyud, dili na tinuod, mana makig-away pa gyud. Nga klaro na kayo nga murag klaro pa Xerox. Unya katong mga tao ibaligya ilang mga kabtangan, ibaligya ilang mga balay kay ihatag dito sa ilang Senior Aguila kay para matarong ilang kuan unya ang mga tao sa simbahan. I don't know. This is naitabo. You see? And I praise and thank the Lord that some of us come here sa Wednesday prayer meeting. And ako maingon mga kaigsunan ang mga tinuod gyud na parte gyud sa simbahan. Katong present sa Wednesday prayer meeting. You see? Kaya nga naman, those people are the people who are really praying and have really a real relationship sa Ginoo. Sunday Christian ka lang, kulang na. So ato makita mga kaigsuunan nga those people can even die. Baligya ang tanan, sakripisyo ang tanan, biyaan ang trabaho, professional biyaan ang trabaho for their false belief. Where are the Christians who can sacrifice something for God? You see? Akong giingon gabi sa amo ang Bible study, si Jesus Christ, kaya niya nagpalansang sa cross para bayaran ang atong mga sala. Na ang mga tao nga nagprofess nga nagtuo kang Kristo Jesus karon dili makaya nga molublob sa baptistry para mosunod kang Kristo. What happened? You see, people to profess to believe in Christ but
cannot obey the waters of baptism. Nagpalansang siya sa krus gani para sa imo. Unya tubig lang basaon ka din mo kaya. I question the integrity of the salvation of that person, mga kaigsunan. I question it. Bahalag daghang pastor mga suko sa kuha. But I really stand by it. And I question it. You see? Every time I read salvation and conversion in the book of Acts, perminti gid na sunod ang baptism. Ginawala. You see? Why is that? Because people have a change heart. Change spirit. Born again good. Diba? Now, mangutahan ako sa inyo ha. Is that change heart and change spirit manifesting sa imong kinabuhi? And I hope by the grace of God, hinay-hinay mo manifesto sa imong kinabuhi. Na makita gyud mga kaigsuonan. You see? We must offer our every aspect and totality of our being to God. Now, our text, mga kaigsuonan, nagaingon, going back sa tong text, verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall what? Bring it to pass. So mga kaigsunan, ang imong mga desire will not be coming to pass. Di gid mo abot if you will not commit yourself to God. Commit yourself to God. Our text must be obeyed if we are to have this desire and fulfill these desires ng mga kinabuhi, mga kaigsunan. We must cast ourselves and our life unreservedly upon God. See? So your desires are done, accomplished. Well done. Just obey ang giingon sa tuang text. Now, again, verse 4 and 5, and I will close. Delight thyself, meaning enjoy God, kalipay sa Ginoo, in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Meaning, ihatag niya ang imong mga heart desire, o tagaan kaniyag bag-ong desire nga in line sa imong desire, sa iyang desire. Commit thy way unto the Lord. You see, you must offer the totality of your being to God. Commit everything, thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. So mga kaigsuunan, kung gusto dahil kagkadaugan sa imong kinabuhi, nasa kamot sa Dios. So I hope, whatsoever happen, kupot lang yun sa Ginoo. Igsuon. Hawid lang yun sa Ginoo. Kasultian ti ka. Nasaya ang kadaugan. Na ako'y na istorya nga way piatong niagi nga pastor. Wagin ko na din sa list. Kay kanang na ako'y 225. Kung ano man, katumang siguro gudtong anniversary kay naka-absent ko ba na quiz niya nagsimba ko tong anniversary. Amen. Worth it man pud. You see? Worth it man pud. Kay kung ang hinungdan ang Ginoo mga kaigsunan nga naay sakripisyo niya abot sa imong kinabuhi. Dili gid na pasagdan sa Ginoo nga dili siya mamawi. Bawi ra nang Ginoo. Bawi ra na. And I praise and thank the Lord that there are still students who are willing to sacrifice, who are willing to give up something para sa Ginoo. Kay ngano? Again, tinuod ang Ginoo. Kay kung tinuod siya sa imong kinabuhi, tinuod man siya, act na tinuod siya. Di ba tanawa ang Ginoo? Makontrol niya ang tanan, ma-change niya ang situation, mahatag niya imong kinahanglan. Tinuod man ka siya. Put Him first and others second. Best time management. Mag-ampo ta. Palawindong tanan. And after this, you look for a place. And maybe you will need to ask the Lord for a new heart and a renewed spirit. Come to Him now. After I pray, it's your time to surrender yourself to God. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong kaayo. Lord, salamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo tonight. I pray Ginoo nga dili lang ni magpabilin niring maong simbahan. Spread this message, Lord, to more Christians
nga nanginahanglan ani nga mensahe Ginoong Dios para ma-inline ang ilang desire sa imuhang will, and they can be more productive, they can be a blessing, and they can be successful Ginoong Dios in the field that you have put sa ilahang mga kinabuhi, because you have placed that desire in their hearts. Lord, we don't have time to waste. Sayang kay Ginoo nga kunot namong mga agtang ay minakabalo kung unsa ang among dapat nga desire. Lord, karon palang daan Ginoo. Show us. Tudloi mi unsa among gusto Ginoo. Bless and empower us. Give us grace Ginoong Dios. Nga magbabungahon, magmalampuson ang among mga kinabuhi. Salamat sa imong kaayo Ginoong Dios. I know that you would bless these people. Lord, in the power of the Spirit, I pray, change our heart and renew a right spirit within us. In Jesus' precious name. Amen. Amen. We look for a place. Istoryaha ang Ginoo igsoon. It's your time to communicate sa atong langit nun nga Amahan